Okay, so meron tayong mga bagong information regarding sa Binance Philippines. Yung mga iba yung questions na hindi natin nasagot before, I think masasagot na natin dito sa video na to. But again, unahin ko kayo, these are all unconfirmed. Hindi po siya 100% confirm. So basically rumors pa rin to. Hindi natin malalaman yung 100% until mag-launch na officially ang Binance dito sa Pilipinas. Ang unang tanong na hindi natin nasagot before is yung fees. Mas magiging mataas ba ang fees ng Binance Philippines compared sa global Binance or compared sa mga local exchanges? The answer is no. It's still the same. So kung ano man yung fees na binabayaran natin during nagtitrade tayo sa Binance Global, yun din yung fees na babayaran natin sa Binance Philippines. So wala tayong mga additional VAT, additional tax dyan sa fees, or meron ba tayong fees pa mag-withdraw or deposit? Wala po. As is po tayo dito. Next, ano naman yung mga available features and products dito sa Binance Philippines? Ano ba ang magiging difference niya sa Binance Global? The answer will be around maybe 90 to 95% na available products sa Binance Global ay magiging available din dito sa Binance Philippines. So kung ano yung mga hinahanap mo, kung ano man yung mga features na ginagamit mo sa Binance Global, most likely ay meron din sa Binance Philippines. Like for example, futures, margin trading, options, or even P2P, meron din tayo dito. And on top of that, meron din rin tayong direct fiat withdrawal, deposit, and trading. So magkakaroon tayo ng PHP/USDT, PHP/USDC pairs kung saan doon na tayo magba-buy and sell, or doon na rin tayo magsuswap from PHP to USDT and vice versa. So ano ang magiging ibig sabihin dito? So pwede ka na mag-deposit ng PHP, diretso na papunta sa Binance. So sa Binance app mo, pag-check mo yung wallet mo, meron na tayong PHP doon. And doon, lilipat mo siya sa spot trading and doon mo siya isaswap to USDT or USDC. So pag gusto mo naman mag-withdraw, ganun din, no? Baliktad lang. So saswap mo siya, then i-withdraw mo siya from Binance app. Regarding naman kung kailan babalik ang Binance app sa Play Store or sa App Store, according to my sources or mga news, again, these are all unconfirmed, no? Ang sabi sa akin is in 3 weeks. So expect natin probably before the end of June or first week or second week of July, pwede natin ulit i-download ang Binance app sa Play Store, App Store. Again, wala pong separate app for Binance Philippines. Kung ano man yung ginagamit natin, kung ano man yung dinownload natin before ng Binance app, yun din ang ida-download natin. Regarding naman sa official launch ng Binance Philippines, so yung nakikita nyo yung previous or last week sa Facebook, that's only official announcement. So iba po yung announcement sa launching, no? So kailan ba ang official launch ng Binance Philippines? So according sa SEC, once na-approve na sila, meron silang 90 days, no, bago pwede sila mag-operate. So kung expect natin, kung nag-launch sila mid-May, so expect natin sa around Q4 ng 2026. So that's around maybe September, November, December, or October. So again, yung 90 days ay yun yung pinaka-earliest possible. Siyempre, hindi natin masasabi, baka mayroong magkaroon ng delays. So expect natin Q4 ng 2026 or Q1 ng 2027. But does it mean na ngayon ay hindi pa natin magagamit yung Binance? Pwede pa rin, no? Siyempre, meron pa rin mga restrictions like katulad ng hindi pa natin madadown sa Binance app. Pero, pag pumunta ka sa website, Binance.com, pwede mo na siyang i-access, pwede ka na rin mag-trade. So, nag-aantay lang tayo basically ng official lang, no? But it doesn't mean na hindi ka pa pwede gumamit ng Binance or di ka pa pwede mag-trade sa Binance. So, as soon as now, pwede ka na mag-trade ngayon. So, yun lang. As you can see, it's all good news. So, especially yung fees, no? Yun yung kinakatakutan ng mga tao, no? Expect nila mas malaki yung fees kasi syempre regulated na, official na sila, baka may patong na tax, no? So that's very big news na kung ano man yung fees ng Binance Global ay yun din yung magiging fees natin sa Binance Philippines. Basically 100% or 95% replica lang siya ng Global Binance. What's even worth is it's already legal, no? Wala ka nang kailangan kinakatakutan na baka mawala yung assets mo or baka hindi mo na ma-access yung account mo. Wala pong ganun. So yun lang, if wala ka pang account sa Binance or matagal ka nang inactive sa Binance, ang link ay nasa description kung gusto kong suportahan through referral links. So, if nakatulong to, subscribe, like this video, and share mo na rin to sa mga iba pang mga kaibigan mo. Yun lang. Thank you. Bye-bye.